Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sige po, maaari po ba kayong tumayo ngayon sa hapong ito? Ayan. So, pwede po ba nating palakpakan ngayon ang ating Diyos na buhay? Ayan. And I believe lahat tayo sobra excited na to sing praises and worship sa ating Lord today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Come on, church. Come on, let's continue to clap our hands to the Lord. Yes, God. Thank you, Jesus. Woo. We praise your name. Come on, church, we sing. He didn't hold back. He did not hesitate. He gave his life away. His love, our Savior came to seek and save the lost. He is the only way, 'cause He is love. Come on, through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, you're the truth, you are the life. We dance in freedom, we dance in freedom. You set us free. Come on, let's clap our hands to the Lord. Woo! Come on, church. He paid the price. He took our guilt and shame. He made the way for us to see His light. Now standing strong, we fix our eyes on Him. He alone is good, 'cause He is love. To Him we overcome. Through Him we always sing. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. It's Jesus. You are the light. Let's dance. We dance in freedom. We dance in freedom. We sing Jesus. Jesus, you're alive. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom, we dance in freedom, 'cause you set us free. Hallelujah. Come on, church, we sing with one heart. We say, whoa, oh, 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 I am living in freedom. Come on. Whoa, oh, 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 Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. Come on. Let our God hear your voices. We praise your name. We sing. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. To Him we overcome. To Him we overcome. To Him we overcome. To Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. So Jesus, Jesus.
You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. Sing it out. Jesus, you're alive. Thank you, Jesus. The love that you gave away. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. 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 'Cause you set us free. Hey, hey. You set us free. You set us free. We say, you set us free. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Come on, let's continue to praise the Lord. Come on, bigay po natin ang malakas na papuri, ang mataas na papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, God, we praise you in any situations that we have. Hallelujah. Thank you, God. Come on, shall we sing it out? I'll praise in the valley, praise in the mountain. Come on, we sing. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise is surrounded. Oh, 'cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, church. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul, we praise your name. Hallelujah. Come on, church, we'll sing it out. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. We sing, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Come on, church, let's praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. I won't be quiet. Thank you, Jesus. Come on. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. We sing praise. Praise the Lord. Oh,
my soul. Hallelujah. Come on. Let's give our best clap offering to the Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, church, pwede pa po ba nating palakpakan ang ating Diyos na buhay? Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord Diyos. Salamat, Lord Diyos, for loving us, for giving us the opportunity, Panginoon, to worship you in this place. Your goodness is running after
after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. We sing, it's all my life you have been faithful. All my life, it's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We sing it out, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after. Come on, church, sing it out. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you. Your goodness is running after, it's running after. Come on, we sing it out. Come on, church. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. We sing all my life. It's all my life you have been faithful.
Hallelujah. Sige po, malakas man na palakpak, ibigay po natin sa Panginoon. Hallelujah. God, we are here, Panginoon, as we thank you, Panginoon. Lord, it's all about your goodness, Panginoon, your grace and your mercy, your love sa amin, O Diyos. Kaya namin na itataas ang aming mga kamay, Panginoon. Kaya namin na ilalakad ang aming mga paa, Panginoon. Lord, yung meron kaming bukas, Panginoon, na Lord, secured sa'yo. It's because of your goodness, Panginoon. And it remains, Panginoon, yesterday, today, and forever, Panginoon. As we put our trust, our faith, Panginoon, panampalatayaan ka namin sa buhay namin at pagtiwala kami sa iyo, Panginoon. Yes, God, pwede na naming panghawakan that in all our days, your goodness will remain, O God. Sige, palakpakan po muli natin si Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa hapong ito. Lord, sige God, patuloy ka pong mangusap sa amin tonight, Panginoon. Lord, use your words, Panginoon, to speak to us, O God. As we open our hearts, our minds, Panginoon, yes, Lord, naintindihan namin na mabuti kang Diyos. At Lord, we allow you to speak to us, Panginoon. We allow you to move, Panginoon, as we understand that everything, all these things, Panginoon, will work together for those who love the Lord because you are good, O God. And Lord, sige God, mangusap po sa amin sa hapong ito, Diyos. Mangusap ka, Panginoon, sa tao in this 3 p.m. service, in the online service, Panginoon. Sige, God, kausapin mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sige, palakpakan po muli natin si Lord. May oras pa naman tayo. Can we sing this one more time sa Panginoon? And pwede ba nating itaas po yung ating mga kamay sa Panginoon? And I know na kahit nakapikit yung ating mga mata, alam na natin ng lyrics na ito. But sige po, hayaan po natin mag-overflow yung worship natin sa ating Diyos. Can we sing this one more time sa Panginoon? Sabay-sabay nating sabihin that, Lord, all my life, O God, and all my life you have been faithful. Yes, O Lord, all my life, O God, and all my life you have been so good. Every breath, O Lord, in every breath that I am able, oh, I will sing, come on, of the goodness of God. All my life, oh God, and all my life you have been faithful. Walang pati, Panginoon, and all my life you have been so good. Come on, every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, we declare your goodness, Panginoon. Your goodness is running after. It's running after me. Thank you, Lord, your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. When my life is laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. One more time. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Hallelujah. Sige po, palakpakan pa po natin si Lord. Salamat, O Diyos. Sige, Lord, tumimo po ito sa aming mga puso. Ngayon pa lang, Panginoon, sige God, ma-establish na sa buhay namin, Panginoon, na Lord, talagang mabuti ka, O Diyos. Mabuti ka, Panginoon. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito, O Diyos. We love you, God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Muli, isang magandang hapon po, magandang araw, magandang gabi, kasi yung ating live, gabi. But wherever you are, lalo na sa ating mga nanonood online, magandang araw po sa inyo. Nawa na kung ano ang aming ma-receive sa hapong ito, yan din ang i-reveal po sa inyo ng Panginoon. At sa inyo po, ng mga nandirito, magandang hapon po. Pwede po bang pakisabi sa katabi ninyo, magandang hapon? Ay, para namang hindi good si Lord. Pwede bang sabihin mo ulit sa Kanya, magandang hapon. Ayan po, no? Kamusta ang ating buhay-buhay? Kamusta ang
ang bawat isa, alam ko po na maraming ginagawa si Lord at alam ko, in the end, nandun yung hope natin na sa kabutihan ng Diyos, marami pa siyang gagawin sa ating mga buhay. Sige po, palakpakan muli natin si Lord. Ang ganda po ng ating awit, no? Minsan very common, but again, nandun talaga kasi yung message ng Lord, kahit siguro ulit-ulitin, pero ang ganda nandun yung puso ng Diyos na ang Diyos na meron tayo, mabuti siya sa atin. So, di ko na po patatagalin, hayaan po natin na sa mga oras na ito, sabi ko nga kaninang umaga, ibigay po natin yung oras na ito po si Diyos. Na 45 minutes, sabi ko nga, hindi ko hahabaan para at the end of the day, manamnan po natin ang salita ng Diyos. At ang hiling ko po sa bawat isa sa atin, nandun yung nakatuon yung ating puso, nakatuon yung ating isipan, doon sa mensahe ng Panginoon. I believe hindi aksidente kung bakit ka dyan po sa online at kayo po na nandirito dahil gusto po tayong katagpuin ng Diyos. Ang bawat isa sa atin dahil meron siyang mensahe, meron siyang gusto pong iparating at meron siyang gusto pong ibaba sa ating kalagitnaan. Sige po, pwede bang palakpakan niyo po si Lord kung excited po tayo dyan at tayo ay attentive sa hapong ito. So, the title po of the message ng Diyos para po sa araw ng linggo is about a heart full of wisdom and trust. Ulitin ko po, ang puso, buhay, kabuuan yan, na punong-puno ng wisdom. Wisdom na galing sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang presensya, sa mga awitan, hindi ko po alam, pero yung wisdom na alam natin galing sa Panginoon. And a heart that is full of trust. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Maybe this title, sobra siyang broad, pero mamaya, meron po akong tema na gustong puntahan pagdating sa bagay na ito. Pero gusto ko lang sigurong i-explain at lalo pang palawigin yung gustong sabihin ng title na talagang connected yung wisdom na galing sa Diyos at yung pagtitiwala. Ang ganda po dahil meron tayong Sunday services, meron tayong mga fellowship, meron tayong mga life group, na sa maraming pagkakataon, even on our own, ang ating devotion, ating worship, yung ating prayer, dahil doon tayo nakakakuha ng wisdom. Ang hirap nga naman po, magtitiwala tayo na walang substance. Magtitiwala tayo na walang laman. Pero salamat sa Panginoon, pinupunuan niya po tayo ng mga bagay na pwede nating pagtiwalaanan, panghawakan, panampalatayaan sa Kanya. At hayaan po natin, sabi ko nga kanina, na wag nating iwaglit yung ating mga mata, yung ating puso, ating isipan. Hayaan po muna natin kung ano man yung meron tayong problema, meron tayong mga sitwasyon, mga alalahanin. Santabi po muna natin yan. At hayaan natin sa mga oras na ito, punuin tayo ng wisdom ng Diyos. Dahil pwede sa mga problema na yan, pwede sa mga sitwasyon na yan, ang wisdom ng Diyos ang magbibigay ng kalakasan. Ang wisdom ng Diyos ang magbibigay po ng comfort at ang wisdom ng Diyos ang magbibigay sa atin ng drive upang magtiwala at manampalataya sa Kanya sa huli. Sige po, palakpakan muli natin si Lord. At sayang kapatid, kung binababaan tayo ng Diyos, and sabi ko nga, yung word na trust, hindi natin mapanghawakan sa paglabas po natin sa lugaring ito. Sayang kasi punong-puno naman Kumbaga parang sa burger, nandun lahat ng materyales Hindi to yung parang burger at mayonnaise lang. May gulay, may talagang andoon, kumpleto. Pero ang panalangin ko po na sa paglabas po natin, nandun yung response natin na, Lord, sa mga bagay na narinig ko sa iyo, Panginoon, hayaan mo panghawakan ko ito in my life, O God. So, we will talk about tonight the topic of stewardship. Stewardship o yung magiging good steward, maging mabuting katiwala ng ating Diyos. So, bilang pastor, bilang perspective ng isang pastor na every time na magkaroon po kami ng opportunity na kami tumayo sa pulpitong ito, and again, by the grace of God, we are standing in the pulpit of God, na to preach the word po, sa bawat isa sa atin, we always ask two things. Ako po, lalo na personally, when I preach the word of God, hindi ako nagpipreach ng, ito talaga favorite kong topic to, ito pipreach ko. Hindi po. Nandun ako sa buhay at sa moment na, Lord, hindi yung gusto ko, kundi, Lord, yung nais mo sa simbahang ito. Lord, yung nais mo na marinig, nais mo na ipadama, Panginoon, nais mo na Lord, magkaroon kami ng kamalayan sa bagay na ito, O Diyos. So, when I ask God, I ask these two things na ito yung tanong. Number one, God, what do you want us to hear? Lord, ano ba ang gusto mong mapakinggan namin, O Diyos? Lord, sige God, ayoko magbaba ng mensahe na parang gusto ko lang, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y galing sa'yo. At ikaw mo magbuo nito, Panginoon. Lord God, as
I preach your word. Gamitin mo lang ako bilang vessel to preach your word, O God. At pangalawa, sabi ko dito, what do the people need? I believe nasa slide po natin yan. Ayan. What do the people need? Lord, ano ang kailangan namin? Hindi yung kung anong gusto namin, O Diyos, pero ano ang kailangan namin? Lalo na sa aming lakarin, lalo na sa aming pananampalataya sa iyo, upang mas lalo kaming lumalim, mas lalo kaming, Lord God, yung aming sandigan sa iyo ay mas lalo maging buo, O Diyos. Ano ang kailangan naming namnamin sa mga salita mo? Anong kailangan naming marinig, Panginoon? But then again, it is not nakakahon lang sa perspektiba ng isang pastor. Sa buhay po natin, may kanya-kanya tayong point of view. Tayo bilang nanay, may iba sa atin dito tatay, may iba po sa atin dito nagtatrabaho, may iba sa atin dito nagnenegosyo, may iba po sa atin dito nag-aaral. Pero whatever point of view na kung saan andun tayo nilagay ng Diyos, it also applies to us. Lord, sa buhay ko bilang nanay, o example lang naman, bilang tatay, bilang anak, o bilang iyong empleyado, Panginoon, bilang businessman, Panginoon, Lord, what do you want me to do? Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Lord, ano ang gusto mong, Panginoon, na in the end, maisulong ko mga bagay-bagay patungkol sa iyo at mabigyan ka ng kapurihan. At pangalawa, Lord, yes God, yung panalangin ko naman, yung una ay sa bagay in my life personal. Pero yung pangalawa, Panginoon, Lord, yung mga tao sa paligid ko, Diyos, ano ang kanilang kailangan? Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging source ako ng strength, maging source ako ng wisdom, maging source po ako ng comfort, Panginoon, maging source ako ng encouragement, Panginoon, sa mga tao na nasa paligid ko. Maging source ako ng help, Panginoon, to the people that is in need, in my circle, Panginoon. Lalo na sa ating church right now, pumupunta talaga tayo dun sa puso natin to reach out souls, to win more souls, na hindi aksidente po kung bakit inilagay ka ng Lord sa pamilya na yan, or inilagay tayo ng Lord sa church na ito, or inilagay tayo, kayo po ng Diyos sa workplace ninyo, o sa eskwelahan ninyo, whatever it is, yung perspective na, Lord, pasok tong dalawang tanong na ito. Lord, ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon? At pangalawa, O Diyos, ano ang, Lord, ibigay mo sa akin, Lord, ibaba mo sa akin, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na nasa paligid ko, Lord God, hayaan mo, O Diyos, na maging gamit ako sa kanilang mga buhay, O God. Sige, pwede po bang palakpakan natin si Lord? And babalik tayo dun sa ating tema that this is about stewardship. Pwede pong sabihin natin ng sabay-sabay, stewardship. Stewardship, no? Hindi steward little, stewardship. Yung ating, Lord, hayaan mo maging katiwala ako. At hindi lang basta katiwala, Panginoon, maging mabuti akong katiwala, O Diyos, sa iyong harapan, O God. Today, we are going to talk about stewardship. Ano po? What the Lord has entrusted to us. Maybe resources, maybe relationships, maybe ministry, maybe finances, or even our lives. Ano po? Our calling. Minsan yung buhay na lang natin tinitignan natin na parang our own. Hindi po. Pinagkatiwala lang sa atin yan ng Diyos. Yung hininga, yung buhay, yung maayos na kalusugan, yung kaisipan, na in the end, andito, yung desire na gustong matuto sa Diyos, pinagkatiwala lang yan po sa atin ng Panginoon. Even our calling. No, calling po natin sa pamilya, calling natin sa trabaho, sa ministry. Ano po, ang mga bagay na yan ay hindi sa atin at pag-aari natin. Salamat sa Diyos, salamat sa grasya, salamat sa habag, salamat sa pangako ng Diyos na sa huli kapag tinignan natin yung meron tayo right now, ang mga bagay na andyan sa buhay natin ay ipinagkatiwala pala sa atin ng Panginoon. Sige, pwede mong palakpakan po natin si Lord. Pero sana hindi po natatapos dyan yung ating kaisipan na parang, ay okay, pinagkatiwala sa akin ng Diyos. At magkaroon tayo ng desire na, Lord, ano ang gusto mong gawin ko dito, Panginoon? Lord, yung mga tao na nasa paligid ko, O Diyos, dito sa bagay na ito na pinagkatiwala mo sa akin, Panginoon. Lord, ano ang pwede kong maging gamit para sa kanila, O Diyos? So, even our time nga po no? So, maraming mga bagay. Sabi ko nga, sometimes we see stewardship as just yung parang money. Hindi lang naman. Although, it's a part, our finances, pero it is more than that. Ano po? Yung stewardship, more than that, ang daming pwedeng aspeto na sa huli, tinatawag tayo ng Diyos at kinakausap po tayo ng Panginoon for us to be good stewards sa mga bagay na po na yan. So, this sermon, kapatid, aims to bring a Christian perspective. Ulitin ko, ang sermon po na ito ay gustong ibaba ng Diyos sa ating lahat na nandirito for us to have
a Christian perspective. Hindi perspective ng kapitbahay natin, hindi perspective ng ating mga ninuno, hindi po perspective ng norm bilang Pilipino o bilang tao sa panahong ito. No, this sermon aims to bring a Christian perspective on what it means to be good stewards. At sana po ang panalangin ko sa ating lahat, including myself, na Lord, maintindihan ko ito, nang sa gayon, O Diyos, makita mo ang buhay ko, Panginoon, bilang mabuting katiwala sa mga bagay na ibinababa mo, O Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord, kapatid. Ang sabi ng Panginoon in Genesis chapter 1, verse 28, Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Tingnan po natin ang puso ng Diyos. Si Lord, hindi siya ang Diyos ng kawalan. Hindi siya ang Diyos ng kakulangan. Hindi siya ang Diyos na nagkumukuha sa buhay natin, kundi siya ang Diyos na nagpapala. Siya ang Diyos na nagdadagdag. Siya ang Diyos na nagmumultiply. So, minsan kasinungalingan ng kaaway sa ating buhay na parang pag naglingkod tayo sa Diyos, pag inuna natin si Lord, at kapag in the end, parang pinagkatiwala natin sa Panginoon ng mga bagay-bagay, magkukulang tayo o mawawalan tayo. But that is not the case. We see the heart of the Lord in this verse na ang puso ng Diyos is for each and every one of us to be fruitful. Pwede bang sabihin mo po sa katabi mo, to be fruitful. Tayo ay lumago at tayo ay dumami. No? Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So you see, ito yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Again, verse lang yan, pero pwede mo makita dito na malalaki mga bagay na ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. To have dominion, sabi sa ibang salin, to rule over the fishes, the birds in the sky. Pero sa panahon natin ngayon, hindi lang naman sa mga bagay na yan. Relationships, our self, our calling, no, our work, yung ating school, kung nag-aaral po kayo, our service sa Panginoon. Ang dami, pwedeng papuntahan po ng mensaheng ito. So, tingnan natin, paano ba tayo gustong kausapin ng Diyos to where we are today? Ano ba tayo today? Sabi ko nga kanina, ang daming pwedeng papuntahan. Ano ba tayo today? At ang tanong, tayo ba ay napagkakatiwala ng Diyos sa mga bagay na ito? Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 15, Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Ulitin ko, maging tayo daw ay maingat kung paano tayo nabubuhay, kung paano natin nilalakad ang ating pananampalataya. Sinasabi natin na tayong mga Kristiyano, pero sabi dito, warning, reminder ni Paul sa kanyang mga kausap na tayo ay lumakad ng andoon ng wisdom ng Panginoon. You see, the title nandito dumudugtong na kailangan talaga natin ng wisdom ng Diyos. So, sa bawat linggo, wag natin parang itapon ng mensahe, wag masayang na andirito na tayo, nakaupo, andyan po kayo sa inyong tahanan, may data naman kayo, may internet kayo, na tapusin natin yung sermon na andun tayo from start to finish, nakatuon sa Diyos. Dahil ito ay para sa atin, tayo ay ine-equip ng Diyos, not to be unwise, pero sabi dito, to be wise. To be wise. To be wise saan, pastor? Sa buhay na ito. Na alam natin, one way or another, ang daming ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang daming ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na sa huli, nangangailangan talaga ng good stewardship from us. Sige, palakpakan po natin si Lord. Naalala ko YA Fellowship kahapon. Ano po? At ang ganda nung pinag-usapan. Ang title or yung topic ng pinag-usapan is about fellowshipping as a source para doon sa walk on holiness. Ang ganda, no? Kaya mahalaga talaga ang Sunday service. Mahalaga talaga nagkakatipon-tipon ng mga anak ng Diyos sa lugaring ito. Every Sunday, every midweek, or even the fellowships, mapa-men's yan, mapa-women's, mapa-youth, mapa-young adults, o mapa-kids, even senior citizens. Bakit? Dahil sabi doon sa mensahe kahapon, fellowship is really important for us to have wisdom and for us to be pushed to walk on holiness. Sabi ko nga kahapon, truly, medyo mabigat. No? Sabi ko nga sa mga kausap ko kahapon, hindi ko naman kinuwento na merong akong mga sitwasyon bago ako pumunta sa lugar ito. Pero sabi ko nga sa Diyos, habang
habang tinitignan ko yung mga tao na nasa paligid ko, mga young adults na lumalaban, no? Alam ko, meron din silang mga sitwasyon, pero andito sila nagpapatuloy, andito sila lumalaban, andito sila nananampalataya. Sabi ko nga, dalawang bagay, reminder at encouragement ng Diyos para naman sa buhay ko. Na true fellowship, naintindihan ko na Lord, sila nga, Diyos, andun yung mga pagsubok, pero andun sila lumalaban. How much more ako, Panginoon, bilang ninanais ko, Diyos, na maging good steward ako ng simbahang itong pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Sige, Lord, hayaan mong lumakad din ako ng merong pananampalataya. Lumakad din ako ng merong pagtitiwala, Panginoon, sa iyo, O Diyos, at sa kapangyarihan mo, O God. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. So, again, being good stewards is really important sa harapan ng Panginoon. Sabi ko po dito, number 1, stewardship is managing, not owning. Titing ko po, ano? Stewardship, it is about managing. It is not about owning. No? Minsan sa buhay natin, dito tayo pumapalpak. Sa maraming pagkakataon, dito tayo nagpi-fail. Natingin natin sa mga bagay-bagay ay pag-aari natin. Pwede naman ng bahay, pwede naman ng kotse, hindi ko alam, may mga papel yan sa legality. Ikaw nga naman talaga nakapangalan. But we're talking about Christian perspective about stewardship. Mapatrabaho, mapanegosyo, mapaskwelahan, mapaposisyon, ano man yung mga bagay na yan. As Christians, at doon tayo sa Kristiyanong perspektibo, ang Diyos ang nagmamayari ng lahat ng yan. Ang Diyos. He is the owner. And sabi dito, being good stewards is understanding that we are just managing what the Lord has entrusted to us. Pwede bang sabihin niyo po sa katabi ninyo, managing? Managing. O, may mga managers tayo dito. So we understand what it means. Na hindi natin pag-aari ang mga bagay na ito, yet nakita natin na, Lord, salamat dahil ipinagkatiwala mo ito sa akin. At hayaan mo, Panginoon, ang panalangin namin, O Diyos, na sa mga bagay na ito, Diyos, maging katiwa-tiwala kami sa harapan mo, Panginoon. Naalala ko si Job. Ano po? Si Job, malipit nating tignan si Job na parang sobrang lakas, sobrang parang ang tindi ng perseverance ni Job. Pero as we read the full book o whole book ng Job, talagang ganun-ganun din si Job. Na magtitiwala sa Diyos, darating din sa moment na parang, Lord, ano na? Tapos babalik ulit siya, magtitiwala ulit siya sa Diyos. Tapos babalik ulit siya sa moment na, Lord, ano ba, Lord? Diyos ka ba? May mga ganong moment. At kaya ko yung sinasabi, parang tinitignan ko lang din yung mga sarili natin. Na parang, just like Job, pare-pareho din tayong imperfect. Na may mga moments sometimes na andun tayo, pero may mga moment din na, Lord, nasaan ka na, Lord? Nasaan ka na, Lord? Akala ko ba ganito? Akala ko ba ganyan, Panginoon? Pero meron akong hindi nakalimutang mensahe galing kay Job na talagang siguro pwede nating dalhin sa buhay po natin. At ako personally, ito po yung aking daladala. Whenever life gets tough, or whenever life na parang may blessing sa buhay ko, or whenever I'm in a situation. So, ang sabi po ni Job, naalala ko, lagi niya sinasabi sa Diyos, it is the Lord that gives. It is also He, the Lord, who takes away. So, tapos tayo doon. Kinilala ni Job na ang Diyos, ikaw ang may-ari ng lahat, Panginoon. Mayaman man ako right now, o Lord, kinuha o nawala sa akin lahat. Inalaw mo na mawala sa akin lahat, Panginoon. Lord, naintindihan ko ito sa perspektiba na ano, O Diyos, na ikaw ang may-ari ng lahat. Ikaw ang may karapatang magbigay, ikaw may karapatan, Panginoon, ikaw may authority na mag-increase, ikaw may authority na mag-promote, ikaw may authority na magbigay ng pabor, Panginoon. Pero at the end of the day, as we entrust our lives to you, Panginoon, ikaw bilang CEO ng aming mga buhay, Panginoon, ikaw din ang merong karapatang kumuha nito, O Diyos. Sige, pwede mong palakpakan natin si Lord. And when we have this kind of mindset, kapatid, hindi tayo nagiging alipin ng mga bagay na ito. Napupunta tayo sa kalagayan na, Lord, I entrust everything to you, Panginoon. Because at the end of the day, I know, ikaw ang Diyos, ikaw ang susundin ko, sa'yo ako magsasubmit, sa'yo ako magsusurrender ng mga bagay-bagay na ito, Panginoon. May mga nawala man, O Diyos, sa buhay ko, pero alam ko, as a good God na meron ako sa buhay ko, ikaw din ang magbubuo, magdadagdag, magpapalit nito sa buhay ko, O Diyos, ng panibago. Ng mas maganda at ayon sa nais mo, Panginoon. So, we often think of ourselves as owners of our possession. Yan, minsan parang unknowingly na parang, hindi, akin to. Diba? For example, sasakyan. Akin tong sasakyan na ito.
No, darating sa point, kailangan, for example lang naman, kailangan sa, hindi naman kailangan, hindi mo kukunin ng church, pero for example, may fellowship, pupunta sa ganitong lugar. O for example, sa YA, may mga ganun kami, mga lakad-lakad kami sa, ay hindi, bawal ka sumakay dito, kotse ko to eh. Akin to, ako lang pwedeng sumakay dito. Pero maintindihan natin na, Lord, eto ba Panginoon yung dahilan? Ba't ako may sasakyan? Sige Lord, ayaw mong gamitin ko ito sa iyong harian. Gamitin ko ito sa iyong ubasan, O Diyos. Again, an example na in the end, as we look at ourselves, managing what the Lord has entrusted sa buhay natin, naiiba yung ating kaisipan sa mga bagay na ito. The Lord, sige God, ito ba ang dahilan kung bakit meron ako nito? Ito bang dahilan kung bakit in-entrust mo sa akin ng pamilyang ito, Panginoon? Sige Lord, hayaan mo maging mabuti akong katiwala sa iyo, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Stewardship means understanding that we don't own what we have. We're just managing it for God. Ano po? So, nandun yung heart ng mensahe. That being good stewards is about managing what the Lord has entrusted. Buhay natin, buhay ko, church, pamilya, ang dami. Pero, naiintindihan ko na sa lahat ng ito, Panginoon, sige God, in my Christian perspective, Panginoon, maging mabuti mo akong katiwala, O Diyos. Sabi ko dito, Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it. So, ang Diyos talagang CEO. Ang Diyos talagang may likha. Sa Kanya talaga nagpo-flow ang lahat. Hindi sa kalakasan natin, hindi sa mga backer natin, hindi ko alam kung ano yung parang iniisip natin na ito talaga ang magiging source ng aking pagpapala o source ng aking paglago. Hindi ko alam. Source ng aking pabor. Hindi po. Ang Diyos. Dahil naintindihan natin, the earth is the Lord's and everything in it. Siyang may control ng mga bagay na ito. So, our lives, our resources, our relationships, our finances, ourselves, maintindihan natin that it is entrusted to us by God to manage well. Pwede po bang sabay-sabay natin sabihin, manage well. Hindi lang i-manage, kundi to manage well. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ngayon, pangalawang bagay, good stewardship should be part of our daily lives. Pang-araw-araw po nating buhay. Maging kaparte po ito sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi lang, porket na-preach to ngayon, gawin natin ng isang linggo, gawin natin ng isang araw. Hindi po. It is a reminder for us that good stewardship is a daily lifestyle. Buhay dapat po natin sa pang-araw-araw. Ang ganda nung tanong kanina na, Lord, sa pagising natin sa umaga, Lord, ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon? Lord, bilang pastor, ano mong gusto mong marinig ng iyong mga anak? Bilang tatay, Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko, Panginoon, Lord God, na in the end, magiging blessing ako sa mga anak ko. Magiging blessing ako sa mga tao na nasa baligid ko, Diyos. Lord, ano ang kailangan ng mga taong kausap ko, Panginoon? Katrabaho, katransaksyon, O Diyos. God, sige Lord, gamitin mo ako, Panginoon. May mga kapatid tayo dito na ang ganda ng kanilang mga testimonya, pinopost nila, nakikita ko po, meron kasi kaming GC sa evangelism na in their work, in their businesses, anuman kung saan silang marketplace, andun sila. Hindi lang sila andoon para kumita, hindi lang sila andoon para kumuha ng sahod, hindi para mambola ng kliyente, hindi. Nandun yung heart nila to win souls. Andun yung heart nila to pray for people. Andun yung heart nila to encourage kung ano man yung dinaraanan ng kanilang mga kausap. Because they understand their calling. They understand kung bakit may mga tao na nilagay si Lord sa kanilang mga buhay. Not for their self-gain lang, pero at the end of the day, sige Lord, maging gamit ako sa buhay nila, O Diyos, nang sila man din madala ko sa iyong paanan, Panginoon. And that is good stewardship of relationships, mga kapatid. Sige, palakpakan po natin si Lord. Pamilya po natin, mga kaibigan, mga katrabaho. Again, hindi na tayo lalayo. In this church, andun yung puso ng simbahang ito na yung mga upuan na pwedeng walang laman ngayon, mapuno. At hindi naman tayo nagdo-drawing at parang nananalangin sa hangin na, Lord, magpadala ka. Meron naman din yun. Si Lord kayang gumawa sa mga imposibleng mga bagay, pero hindi rin eh. Si Lord ginagamit ang mga salitang ito, ginagamit itong ini-equip tayo ng Diyos na in the end, tayo ang kanyang maging kasangkapan upang magdala ng mga tao sa kanyang harapan. Sige, palakpakan natin muli si Lord. Ano po? So,
it should be part of our daily lives, mga kapatid. Ano ang mga example ko dyan? Yung oras natin. Ano po, sabi ko po dito, every day is a gift and we are called to make most of it. Saan ba natin inuubos yung ating mga oras? Social media, Facebook, hindi ko alam. Kung sa mga bagay-bagay pa. Pero hayaan natin na maintindihan natin na bawat araw ay regalo. No? Ang buhay sa mundong ito, napaka-ikse. At let's make most of it, out of it. No? Yung oras na yan. Ang sabi dito po, Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Again, nandun tayo sa heart na yung time natin, we should be good stewards of it sa bawat araw ng ating buhay. Pangalawa, talents. Stewardship isn't about being talented, but about using our talents for God's glory. Totoo. Ako po, honestly, hindi naman ako magaling kumanta. Hindi naman ako yung parang katulad ng mga Regine Velasquez na nandyan sa labas. I mean, hindi po ganun yung skill-wise na meron ako. Pero salamat sa Diyos dahil nandun yung desire na, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. At yun din ang hinahanap ng Diyos sa atin. Whatever na merong itinanim sa puso natin na talent in our hearts today, no, our service sa Lord na, Lord, hayaan mo gamitin mo ako dito, Panginoon. Ano ka ba? Magaling ka ba sa sales? O, hayaan mo na magamit ka ng Diyos dyan to lead people to Christ. Na hindi lang yung item mo or item na binibenta po ninyo or what, ang inyong kinikwento, kundi ang Diyos. Ano po? At sa marami pang mga bagay. Ano po? Anong sabi dito ng 1 Peter verses or chapter 4 to 10? As each one has received a gift, merong regalo. Ang bawat isa sa atin, kapatid, merong regalo. Hindi si Lord na parang nagkulang. Meron siyang gift na inilagay po sa bawat isa po sa atin. Talent na inilagay po sa bawat isa po sa atin. And we should use it, kapatid, to minister to one another. Yun ang turo ng Diyos. Nahayaan natin na itong mga talentong ito, hindi lang ikaw ang may alam na ito, kundi na imi-minister mo ito, nagiging source ka ng pagpapala, nagiging alulod ka para sa ibang mga tao, mga kapatid. Sabi dito, as good stewards of the manifold grace, again, is all about the grace of God. Meron kayo ng mga bagay na yan, meron tayo ng mga bagay na yan, not because magaling tayo, o masipag tayo, o parang malakas tayo sa Diyos. It is not about it that. Maintindihan natin that all of it comes from the grace and mercy of the Lord sa buhay natin. So at the end of the day, God, hindi ko to ikikip. Lord, use me. Use me na in the end, ano man itong gift na ito, na Lord, makapag-minister ako to one another, O God. Sige, palakpakan po natin si Lord. Number 4, relationships. Again, no? Time, talents, it should be part of our daily desire na maging good stewards tayo ng Diyos. Relationships is one. Sabi dito, our relationships are precious. And we are called to nurture them with love. Pwede po bang pakisabi sa katabi ninyo, nurture with love. Nurture. No? Nurture. Parang gatas lang yan. Ano po? Pero nandun na buuin, pag-ibayuhin, palaguin, na andun ang pag-ibig, relationships. Mapa sa anak, sa magulang, mapa sa kaibigan, mapa sa ka-churchmate, mapa sa leader mo, mapa sa pastor mo, mapa sa boss po natin, boss po ninyo, o sa mga empleyado po ninyo, kaibigan, kaklase, all relationships that we have, again, hindi aksidente kung bakit nilagay ka dyan ng Panginoon. At hayaan po natin na maging good stewards tayo of the relationships that the Lord has built and created sa ating mga buhay. Sige, palakpakan po natin si Lord. Sabi sa John 13:34, a new command I give you, says the Lord, love one another as I have loved you, so you must love one another. Ano po? Number 3, tinatawag ko po si Jillian. Good stewardship leads to good fruit. Eto na. Sometimes parang, Pastor, ayoko niyan. Ano yan? Hirap. Ano yan? Parang kabawasan. Kailangan ko mag-effort. Kailangan ko mag-sakripisyo. Kailangan ko gawin to. Hindi ako komportable. Pero maintindihan natin that merong dahilan si Lord kung bakit niya yan ibinababa sa ating mga buhay
Because good stewardship of what? Of your relationships, our relationships, of our lives, of our time, of our finances, of our ministry, of our work. Bilang, o kaya mag-aaral po kayo, o kaya businessman kayo. Ano man ang standing po natin sa buhay, as we have that good stewardship na Christian related o connected no, sa buhay natin, oftentimes it leads to good fruit. Pwede mapakisabi po sa katabi ninyo, good fruit. Good fruit. Good fruit. Our attitude towards it reveals a lot about our hearts. No? Yung attitude natin towards good stewardship. Of what, Pastor? Sa buhay na lang natin. Sa oras na lang natin. No? Kung hindi natin naayos yung ating sarili, hindi natin naayos yung ating, hindi ko alam, relasyon sa tahanan, hindi natin naayos sa trabaho natin, hindi tayo nagiging makadiyos sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, hindi tayo nagiging Kristiyano, sa ating simbahan, parang, di ba, minsan, hindi rin tayo nagiging maayos. Sabi dito, it reveals a lot about our hearts. Sabi dito, Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Again, in this perspective, the Lord talks about money. Pero hindi lang naman yan money. Maintindihan natin dito na if we truly want to serve the Lord, then you will be good stewards of the things that the Lord has entrusted to us. Asawa, anak, hindi ko alam. Ang daming pwedeng puntahan ng mensaheng ito. Pera, buhay natin, yung calling natin, no? Bilang, o kaya, empleyado, pinagkatiwala sa iyo ng Lord, itong posisyon na ito, sa kumpanyang ito, o bilang ikaw mag-aaral, pinagkatiwala ni Lord, pinag-aral ka niya sa ganitong eskwelahan, sa ganitong klase ng kurso. If you serve the Lord, then you will be, if you want to serve the Lord and you want to glorify the Lord sa buhay natin, sabi dito sa verse na ito, then you should be good stewards of what the Lord has entrusted sa buhay natin. Naalala ko, sabi ni Pastor last Friday, no, again, Thursday pa lang buo ko na po itong preaching na ito. Pero nung Friday, nandun siya na nagli-lead ng prayer about dito sa bagay na ito. Sabi ko, Lord, kinokonekta mo lang talaga yung mga mensahe mo sa simbahang ito, Diyos. Sabi niya doon na ang pera, sabi niya, money should serve us. Na ang pera, dapat yun ang naghahabol sa atin. Pera, bilang Kristiyano, ang pera dapat naghahabol sa atin. Kaso ang problema, tayo ang naghahabol sa pera. Pero naintindihan ko na, Lord, ang problema kaya sa amin, Panginoon, kasi hindi kami good steward. Pagdating sa mga bagay, sa kaperahan, for example, lagi kang itsipwera, lagi kang sinasantabi, Panginoon. Kaya marami sa amin, Panginoon, including myself, na Lord, nagpe-fail. Hindi namin nakikita yung pabor mo. Hindi po namin nakikita yung pangako mo, Panginoon. Hindi namin nakikita yung increase. Bakit? We serve God and money. At it cannot happen. Na in the end, sabi doon sa sinabi ni Pastor, money should serve us. And if that's your perspective, then sa lahat ng bagay, Lord, uunahin kita, O Diyos. Dahil in the end, hindi ako pwedeng magpaalipin sa pera, Panginoon. Yamong manampalataya ako sa iyo, Panginoon. Magtiwala ako sa iyo, Panginoon, Lord God. Bilang ikaw ang aking leader, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking CEO, Panginoon. Lord, yamong ikaw ang sundin ko. Ikaw ang habulin ko, Panginoon. Ang sa gayon, ang mga bagay na yan, Panginoon, ang sanghahabol sa buhay ko in the end, oh God. Sige, palakpakan niyo po si Lord. Yun naman yun eh. Matthew 6:33, alam na natin yan. Minsan parang sinasantabi natin yan pag meron ka nang nakikitang makinang-makinang dyan. Pero hindi. Alam mong hindi nagbibigay ng kaluguran sa Lord. Saan galing yan? May mga ganun eh. You need to understand na, Lord, galing ba ito sa'yo? Kasi Lord, kung hindi ito galing sa'yo, sure ako, Panginoon, gaano ko ito ingatan, gaano ko ito bantayan, Panginoon. Lord, mawawala ito sa akin. Because sa una pa lang, wala ka ng guidance dito. Wala ka ng protection dito, Panginoon. At hindi natin mapanglalakaran yung being good steward kasi hindi naman galing sa Panginoon eh. Pero hayaan natin na, Lord, sige God, ano man yan, O Diyos. Pero Lord, at the end of the day, yung
nais mo, Panginoon. Yung galing sa'yo, Panginoon, ang aking lalakaran. Kasi at the end of the day, protektado yung Lord. At sa huli, Panginoon, pabor at di lang pabor, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na palalaguin mo ang mga bagay nito dahil galing ito sa'yo, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Ngayon, di lang naman about dyan. How do we know if we are being good stewards? Paano po natin yan malalaman? Ano ang gauge? Ano pwedeng test? If we know na, Lord, nagiging good steward po ba ako, Panginoon? It is reflected on how we use it. It is reflected on how we view it. Ano po? Again, no, kanina umaga nagtanong ako, may iba sa atin dito, businessman, woman. May iba po sa atin dito, employee. May iba sa atin dito, employer. May iba sa atin po dito, mag-aaral. May iba sa atin dito, nanay, tatay, anak. Again, lahat tayo dito mayroong different perspective, point of view to where we are today. Ako bilang pastor, so meron ding mensahe sa akin, may tama, kumbaga may application yung mensaheng ito sa buhay ko. Sabi ko lang dito, our primary intention, ayan. Ayoko po muna sanang basahin yan, pero sige, pahapiyaman ko to at mag-e-explain po ako sa inyo. Our primary intention is to be a vessel of God. Ulitin ko, our primary intention bilang mananampalataya, bilang good stewards as we desire to be good stewards, Lord, is to be a vessel sa iyo, O Diyos. For example, businesses, mga businessman, businesswoman, ano po? Our primary intention is to be a vessel in our community. As kami ni Pastor at nagde-dedicate ng mga negosyo ninyo, nandun yung aming reminder na inilagay ka ng Diyos dyan, ibinigay yan sa'yo ng Diyos, ipinagkatiwala sa'yo yan ng Panginoon. In the end, hindi lang para kumita ng pera, hindi yan ang primary goal para nilagay ka ng Diyos dyan at palalaguin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, pararami ng Diyos sa mga bagay na yan. His intention is for you to be a vessel to the people na nandun sa paligid. Mapatubig, yun eh. Mga businesses, mapapagkain yan, mapaservices, yung mga pangangailangan ng tao. Again, being good steward is not just about monetary gain, but primarily, gusto tayong makita ng Diyos na, Lord, hayaan mo, O Diyos, na naman itong pinagkatiwala mo sa aking negosyo, Panginoon, hayaan mo magamit ako sa community na ito, Panginoon. Magamit ako, Panginoon. No, minsan may kwento si Pastor na parang merong isang businessman sa palengke na nagbebenta ng manok at sinabi doon na parang yung manok mas lalong bumigat, tinuturo ka ng tubig. Doon pa lang bagsak na. Doon pa lang mali na ang intensyon. Doon pa lang mali na ang puso. Manlamang ng kapwa. Pastor, ayaw mo na ba kaming tumubo? Pastor, okay lang. Hindi mo masamang tumubo. Pero let's be fair in the end. Let's be fair. Hayaan natin na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang nagsasabi na ang meron ako ay galing sa Panginoon, mapagkatiwalaan tayo ng Diyos. At again, bilang negosyo, sabi ko nga, di lang naman negosyo yan, mamaya, pero dito muna akong focus. Hayaan po natin na ang ating puso, Lord, maging gamit ako sa community ko, Panginoon. Sa huli, sabi ko nga kanina yung example na may mga negosyo, nagde-negosyo dito, pwedeng ang services nila ganito, ganyan, pero hindi lang doon natatapos. Sa bawat kliyenteng kanilang kinakausap, yung heart nila is to win souls. Bawat transaksyon na kanilang papasukin, andun yung kanilang desire na etong taong ito mapanalangin, etong taong ito ma-encourage, etong taong ito tumanggap sa Panginoon, etong taong makakausap at inilapit sa akin ng Diyos. Lord, padala ko sa iyong paanan, Panginoon. And that is good stewardship, kapatid. Kaya maraming mga negosyo dito, pinagpapala ng Diyos. Bakit? Hindi nilang goal. Hindi naman sa hindi goal, pero hindi main goal nila yung kumita ng kumita. Unahin mo si Lord, kapatid. Yun naman ang pangako ng Diyos. Unahin mo si Lord at ang mga bagay na yan ay idadagdag sa iyo ng Panginoon. No? Palakpakan natin si Lord. And then yung story po natin, hindi yung parang, ay, si ganito. Alam, mandurugas yan. Kristiyano ba naman yan? Pero mandurugas. Ayan si ganito. Sinasabi, born again. Manluloko naman. Hirap na, no? Hindi ka nababalikan ng tao. Magiging matabang.
ang panlasa sa iyo ng tao. Hayaan po natin na maging good steward tayo dyan. Trabaho. Again, it's another thing, pero the same. Hindi yan maging ano tayo sa trabaho. Papakilala tayong Kristiyano. Hayaan natin maging maayos tayo sa trabaho. Maging good example tayo sa trabaho. Andun yung heart natin na, Lord, inilagay mo ako dito. Pwedeng call center agent ako. Pwedeng office worker ako, Panginoon. Pwedeng andito ako, sales lady ako, O Diyos. Ano man yan. Dahil the Lord wants you to be a vessel for the people. Ano ba ang kailangan ng kumpanya? Ano ba ang kailangan dito? Ano ba ang kailangan ng kliyente? Lord, sige God, gamitin mo ako, Panginoon. Dahil maging vessel ako para dyan, O Diyos. In the end, nakita ng Diyos yun. Promise. Sabi ko nga kaninang umaga, sino ang pagpapalain ng Diyos? Common sense na lang eh. Sino ang pagpapalain ng Diyos? Yung taong ganit? Yung taong makasarili? Mananalangin tayo. Sino pagpalain mo ko, dagdagan mo ko Diyos? Pero tinitignan ka ng Diyos, ang damot-damot natin, o parang mandaraya tayo. Hindi tayo nagiging fair sa ating mga kausap. Hindi tayo nagiging fair sa Diyos. Tingin ko hindi. Pero kung nandun sa puso natin na, Lord, sige God, maliit man ang kita ko dito. May mga ganun eh, sometimes eh. Yun yung ibabalandra sa'yo ng enemy. Pero hindi eh. Lord, uunahin kita, Diyos. Magiging pera ko sa kausap ko. Hindi ako mandaraya, Panginoon. Magiging maayos ako kasi in the end, hindi lang naman pangalan ng negosyo, hindi ko lang naman pangalan ang dinadala ko dito, kundi yung pangalan mo, Panginoon, ang dinadala ko sa buhay ko. At in the end, kung yun ang puso natin, promise, unahin mo ang Diyos at yung mga kulang sa buhay mo, siya ang magdaragdag ng mga bagay na yan. Sige, palakpakan natin si Lord. Good stewards. Good stewards, mga kapatid. Ano po? Again, as I said, our primary intention is to be a vessel of God, serving the needs of the people. This church, promise kami, hindi kami tumugon sa Panginoon na magtayo at isulong ang simbahan ito upang kami magkaroon ng 10 sasakyan. Never. Magkaroon ng 10 bahay. Never. Anong desire namin? Pwede, 10 churches, 20 simbahan, 1,000 mananampalataya, 1,000 mga tao na, Lord, madala namin sa iyong paanan, O Diyos. Pero again, hindi naman din in the end na parang, ano ba tawag doon? Parang hindi fair si Lord. Nandun yung pangako ng Lord eh, na unahin mo lang si Lord, maging tama ka lang sa harapan ng Diyos, maging maayos tayo sa harapan ng Diyos, huwag ka mag-alala, kailanman hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Ngayon, God calls us to be good stewards. Kapatid, the Lord is challenging us. The Lord is talking to us. I'm challenging you sa hapong ito. The Lord is calling us to be good stewards. Mabuting katiwala. Anong sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang pwedeng kumuha. So in the end, kapag tayo pumalpak, tayo ay hindi naman perfect all the time. Pero kung nakita na tayo ng Diyos na ang puso natin hindi na tama, is the Lord who takes away. So sa huli, nandun tayo sa panalangin na, Lord, hayaan mo, O Diyos. Hindi naman din ako perfect, Panginoon. Pero God, yung desire ko sa buhay ko, Panginoon, ay hindi mabago. Na sa bawat gagawin ko, Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi maging mabuting katiwala, Panginoon, sa mga bagay na ibinababa mo sa buhay ko. Sige, palakpakan natin muli si Lord. Alam niyo po, sa mundo, sabi dito, sa mundong punong-puno ng corruption. Right now, sobra yung corruption sa TV. No? Talagang pinapanood pa natin sa Senado, pinapanood natin yan sa Kamara, kung ano-ano mga issue sa ating bansa. Na parang normal na lang ang korupsyon sa lahat ng bagay. Pero wag tayong maki-join pa sa ganong klase ng buhay. Bilang mga Kristiyano, we should take a stand na bilang mga mananampalataya, tayo ay maging ilaw. Tayo ay maging asin sa mundong ito on good stewardship, kapatid. Hindi yun, sabi ko kanina, kapag tinikman ka ng tao, ang tabang, maasim pa sa suka. Kasi sa sobrang, yun na nga, hindi tayo na pagkatiwalaan ng Diyos. Pero hayaan natin maging asin tayo sa mundong ito. Maging liwanag tayo na in the end, pwede pa. Sa totoo lang, sasabihin ng mga tao, pwede pa pala yan, maging honest businessman,
Pwede pa pala yan maging honest na empleyado. Pwede pa pala yan maging honest na mag-aaral. Maging maayos na pamilya. Pwede pa pala yan. Pwede. Pwede. Pero hayaan natin na sa huli, Lord, pwede. Pero Lord, tulungan mo ako na sa gayon, sa mga bagay na ito, hindi ako, hindi kung sino ako, hindi kung anong meron ako, kundi ikaw ang maging sagot. Ikaw ang maging sandata ko na, Lord, paano? Tanong nila, paano? Ang pwede mo talagang isagot, pwede nating isagot in the end. Dahil lang yan talaga na meron akong Diyos na mabuti sa buhay ko. Sige, palakpakan natin si Lord. Good stewards, kapatid. Ano po? Minsan meron tayong mga prayer na we pray for more. More. Wala namang problema. Dahil si Lord di naman talaga mapabawasan ng ekonomiya if you pray for more. Pero sometimes, we must understand na minsan parang, ba't nga kaya walang dumadagdag sa buhay ko? Nagpipray naman ako ng more. Nagpipray naman ako ng ganito, ng ganyan. Hindi ko naman nakakalimutan. Tawagin ng Diyos. Pero parang bakit walang dumadagdag? Again, it's a perspective na pwede po natin tignan. That maybe, we should pray for wisdom. Wisdom saan, Pastor? Wisdom to manage what we have today. Baka dahil sa hindi tayo marunong mag-handle, ngayon pa lang na ano bang minimum? 12,000? Hindi ko po alam, 12,000 yung minimum. Na dyan pa lang sa 12,000 na meron ka, hindi ka na mapagkatiwalaan. Dyan pa lang sa nag-iisang anak, you pray for more children. Lord, pagpalain mo pa kami ng isang anak. O anak pa, Panginoon. Pero baka dito sa isa pa lang, hindi na tayo nagiging katiwa-tiwala. Nagpipray tayo ng another business, o another, hindi ko alam, work, mas more. Pero baka ang problema, kaya hindi natin ito makita, hindi tayo makaalpas patungo doon, is that ngayon pa lang nagiging palpak na tayo. So again, it's a perspective for us to look. Na Lord, hayaan mo, O Diyos, na sa pananalangin ko for more, kalakip, Panginoon, yung panalangin ko na Diyos, nasan man ako today, hayaan mo maging mabuti akong katiwala, Panginoon. Mabuti akong katiwala, O Diyos. Maging mabuti akong katiwala, O God. Sige, palakpakan po natin si Lord. Sa ako kinuha yan, Matthew 25. We all know the story. The talents. The parable of the talents. Bibinigyan ng 5, bibinigyan ng 2, bibinigyan ng 1. Pero anong moral ng storya na yun, kapatid? Is that the servant who managed his talents well was given more. Yun ang perspektiba. Yun ang tingin ng Diyos. Kaya niya ito kinuwento. Marami sa atin nananalangin, pero ang problema, hindi natin na ma-manage yung talents na meron tayo. Hindi natin na ma-manage yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And as we see in this verse, in this chapter, na yung mga servant na napagkatiwalaan, they receive more. Sabi dito, this principle is not just a kingdom secret, it is common sense. Sabi ko nga, sa boss lang, sa trabaho, sino ipapromote ng boss? Yung tamad o yung nagtatrabaho? Siyempre, nagtatrabaho. Sa ministry, sino ang ilalagay dyan? Yung gumagawa ng maayos. Hindi yung nagkukunwari lang o ewan ko, nagiging tamad. Sa buhay natin, ganun din. Maintindihan natin na, Lord, hayaan mo, Panginoon, mapagkatiwalaan mo ko, Panginoon. Tulungan mo ako, bigyan niyo po ako ng lakas, bigyan niyo ako ng tapang, protektahan niyo ako, Panginoon, protektahan niyo ako sa temptation na parang mandaya. Hindi ko alam, ang daming pwedeng puntahan nito na, Lord, sa huli, tatayo ako ng tama sa iyong harapan, O Diyos. Sabi dito, good stewardship, tinatawag ko pong worship name, is or good stewardship in any area, whether at work, in church, in school, in relationships, to ourselves, or in our finances, leads to increase and promotion. That is true. That is true. Common sense, also Christian perspective, na mga taong napagkakatiwalaan, sila itong nakakaulit at pinagpapala even more ng Diyos. So, the secret to be limitless, yung ating limitless, dito pa tayo sa limitless natin eh. The secret to increase is not a get-rich-quick scheme. Wag yun. Wag. Parang, pag nag-ano ka dito, ganito God, ganito babalik sa'yo. Hindi yun ang sikreto to increase.
The secret to increase is partnering with God. Seeking His wisdom and working hard. Kompleto, balanse tayo. Hindi naman tayo dito yung mga huwan tamad na parang wala tayong gagawin. Oo, powerful ang prayer. Pero sa maraming pagkakataon, pinagkalooban ka na ng Diyos. Either isa, either dalawa, o either lima yan. Pero ang sabi dito, the secret to increase is partnering with God. Seeking His wisdom sa mga bagay na meron ka. At in the end, working. Gumagawa tayo sa mga bagay na yan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord, kapatid. When we align ourselves with God's principles, favor follows. Yun ang katotohanan. Anong pabor ang pwede nating makuha kung sa una pa lang, hindi na tayo naka-align sa Diyos? Ang mga galawan natin, sarili natin, base sa instinct natin, base sa diskarte natin, hindi ko alam. Mga relationships na meron tayo, hindi mabuo-buo kasi hindi natin ina-align sa principle ng Diyos. Again, reminder that when we align ourselves to God's principles, including this one about stewardship, kamagalala, favor will follow you. Favor will follow you. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Parang ayaw mong maniwala eh. Pero pagtiwalaan na natin ng Diyos. Mabuti siya, kapatid. Mga salitang ito, binababa niya sa atin. Kasi ang Diyos na ito, hindi siya masikreto. Gusto niyang ibaba sa mga taong nagtitiwala sa Kanya ang Kanyang sikreto. So, when we put God first, we acknowledge that He is the source of all we have. Yun. Negosyo, trabaho, even this church. Kita naman natin na andun yung puso ng ating mga pastor na hindi to, sorry, naka-live tayo. Ay, wala na ba? O, naka-live tayo. Wag naman. Yung nakulong, hindi yun. Nandun yung puso natin na, Lord, ikaw may-ari ng simbahang ito. Na Lord, pinagkatiwalaan mo lang ito sa amin. Na Lord, ayaw mo maging mabuti kaming katiwala, O Diyos. Sa trabaho po natin, Lord, pinagkatiwala mo lang ito sa akin, Panginoon. Ikaw ang nagbigay, ikaw din ang pwedeng kumuha, Panginoon. So, ang maging puso ko dito, Panginoon, Lord, unahin kita. Kasi sa'yo naman galing ang lahat ng ito. Finances, ganun din. Service, ganun din. Calling, ganun din. Sa pamilya, ganun din. Daming pwedeng puntahan. But then again, when we put God first, we acknowledge that, Lord, ikaw ang source ng lahat ng ito. Mapapabor, mapapagpapala, mapakapayapaan, mapakalusugan. Lord, salamat kasi ikaw ang source ng lahat ng ito. Kaya mo mapagkatiwalaan mo ko dito, O Diyos. Bago tayo tumayo, tinatawag ko si El, bago tayo tumayo, sabi dito, stewardship is about recognizing that everything we have, our time, our talent, our relationship, our finances, everything comes from God. When we handle what God has given us wisely, we not only honor Him, but also position ourselves to receive more of His blessings. So, let's pray not just for more, but for wisdom to steward what God or what we already have. Trusting God, trusting that God, who owns it all, will provide for our. Sige, palakpakan po natin si Lord. Tayo po tayo sa hapong ito at sige po, pwede ba nating ipikit yung ating mga mata sa Panginoon? At kung ikaw ito, hindi ko alam kong nangungusap po sa atin ng Diyos, walang hindi kinakausap si Lord sa hapong ito, pwede bang itaas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon? Lord, ano man ito, Panginoon? Ano mang point of view, Panginoon, nanay, tatay, pamilya, estudyante, empleyado, employer, may-ari ng negosyo, pastor, simbahan. Sige, Lord, tinataas namin ang aming kamay as we submit to you, as we surrender to you, that, Lord, you are the owner. We are just managers, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo lang kami sa mga bagay na ito. At ang panalangin ko, Diyos, sa amin na nandirito, kapatid, ito ang panalangin ko para sa iyo, na, Lord, maging mabuti tayong katiwala ng Diyos.
na maging mabuti tayong katiwala ng Diyos sa pamilya po ninyo, pamilya natin sa Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, sa pinansyal na buhay, sa calling, sa ministeryo. Yes, Lord, maging mabuti kaming katiwala, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, Lord, makaulit kami sa iyo. At Lord, mag-lead ito sa promotion, mag-lead ito sa pagpapala, mag-lead ito sa kalaguan ng buhay, Panginoon, sa testimonya na Lord, maibabalik namin sa iyo ang papuri, maibabalik namin sa iyo ang pasasalamat, makita namin yung kapangyarihan mo na Lord, pwede kang gumawa ng sobra-sobra. Na Lord, ito lang naman ang hinahanap mo sa amin, O Diyos. Na Lord, pagtiwalaanan ka namin, na maging maayos kami, na maging honest kami, Panginoon, maging marangal kami, O Diyos, sa iyong harapan at sa mga bagay na ipinagkakatiwala mo, Panginoon, sa aming buhay. Sige kapatid, taas mo po yung kamay niyo sa Panginoon. Tayo ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iyan. Hallelujah. Muli nating awitin. O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, come on, sabihin mo yan sa Panginoon. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita Come on, we tell the Lord. bibiguin. Magtatapat. Magtatapat sa iyo, Maglilingkod. O Diyos, kay buti mo. One more time. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos. One more time. One more time, kapatid. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala Salamat, sa Panginoon. akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, Yes, Lord. maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ibuti mo, Panginoon. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Sa hapong ito, Panginoon, Lord, tumimo ang mensahe mo sa puso namin, Panginoon. Lord God, kaya mong maging mabuti mo kaming katiwala, O Diyos. God, patawarin mo kami. Doon sa may mga pagkakataon na talmong ko, maraming pagkakataon ito, O Diyos. Nagkukulang kami ng katapatan, Panginoon, sa mga bagay na ito, O Diyos. But God, kausapin mo kami sa hapong ito, Panginoon, as we learn to understand that all of this comes from you, Panginoon. At God, accountable kami dito, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sa anumang aspeto ng buhay namin, Panginoon, God, yes, Lord, di man naman kami perfecto, Panginoon. But God, andun yung desire namin, Panginoon, na Lord, bigyan ka ng kaluwalhatian, O Diyos. Andun yung desire namin, Lord, na mabuhay, Panginoon, na andun yung testimonya, Panginoon,
na Lord, tumatayo kami sa harapan mo, Panginoon, nang nandun yung katwiran, O God. Sige Lord, samahan mo kami dito. Tulungan mo kami dito, Panginoon. And Lord, palalahanan mo kami. May mga times na pwedeng andun ang tukso, andun ang temptation, andun ang mga trap ng kaaway, Panginoon. Sige Lord, ang mensahe na ito maging bala namin, Panginoon, upang Lord, di na kami maloko. Di na kami mag-fall dun sa trap, Panginoon, na parang minsan shining, pero at the end of the day, Lord, nawawala din sa buhay namin, O Diyos. God, sige Lord, kaya mo maging tama yung aming perspektiba, Panginoon, pagdating sa bagay na ito. Lord, tumayo kami sa tama, nang sa huli, Panginoon, panghawakan namin ang iyong salita, na ikaw ang Diyos na nagpupunan, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong anak, Panginoon. Nagpupunan sa buhay namin, Panginoon. Unahin ka lang namin, O Diyos. Unahin ka lang namin, Panginoon. Sige God, maging mabuti kaming katiwala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa mensaheng ito, O God. Sige, palakpakan po natin si Lord. Kung ikaw, nag-agree ka dyan sa panalangin na yan, kita ka na, Lord. At mabuhay na tayo dyan, kapatid. Andun ang katapatan natin sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan. Sa iyong pasasalamat. Lord, I speak increase, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. I speak favor, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. Sige kapatid, tanggapin mo yan. Lord, I speak more sa mga anak mo, Panginoon, Lord God. That, Lord, andun ang puso namin, O Diyos. Na God, unahin ka namin sa mga bagay na ito. Maging maayos kami sa harapan mo pagdating sa mga bagay na ito, O Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord.